Isa ka rin ba sa mga nagtataka kung ano na ang mangyayari kay Bitcoin at iba pang mga altcoins matapos po ang pagbaba ng US dollar liquidity? Kaya yan, pag-uusapan po natin ito para mas maintindihan natin kung ano po ang posibleng kahinatnan ng cryptocurrency market. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung bakit nagiging issue ang liquidity ng US dollar, paano po ito nakakaapekto sa crypto market, at ano po ang dapat nating bantayan bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, una po sa lahat ay ano nga ba ang liquidity? Sa simpleng paliwanag, ito po ay ang kakayahan ng market na mapadali ang pagbili o pagbebenta ng assets tulad po ng Bitcoin o Ethereum nang hindi nagkakaroon ng malaking pagbabago sa presyo. Ang US dollar liquidity naman ay tumutukoy po ito sa dami ng dolyar na umiikot po sa ekonomiya. Kapag lumiliit ang liquidity, mas nagiging mahirap para sa mga negosyo, bangko at investors na magkaroon ng access sa pondo. Ngayon ay bakit po mahalaga ang US dollar liquidity sa cryptocurrency market? Ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, siya po ang dating CEO ng BitMEX, mahalaga ang US dollar liquidity sa cryptocurrency market dahil nagiging basehan ito ng trading ng mga investors. Ayan, kapag bumababa po ang US dollar liquidity, maaring maging limitado po ang funds ng mga investors na bumibili ng crypto assets. Kaya nagkakaroon po ng mas mataas na pressure sa pagbebenta o selling pressure. Ngayon ay ano po ang mga dahilan ng pagbaba ng US dollar liquidity? Ayan, ayon po kay Ginong Arthur Hayes, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit lumilit ang liquidity ng US dollar. Una ay ang pagbaba po ng US fiscal deficit. Kapag bumababa po kasi ang fiscal deficit ng US, mas konti ang perang inilalabas ng gobyerno na siyang nagresulta sa mas mababang liquidity. Pangalawa ay ang pagtaas po ng Treasury General Account. Kahit naabot na ng US ang debt limit nito, patuloy pa rin po ang paglaki ng TGA na siyang nagpapahirap sa liquidity. Pangatlo ay ang pagbawas po ng US banks ng dollar loans. Binabawasan po ng mga bangko sa US ang pagpapahiram ng dolyar sa mga dayuhang entities na siyang nagiging sanhi ng mga mahigpit na liquidity. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang pagbagsak ng US dollar liquidity kay Bitcoin at maging sa mga altcoins? Dahil po sa pagbagsak ng US dollar liquidity, nagiging mas mahirap para sa mga investor na maglagay ng kapital sa cryptocurrency market. Ayon po sa mga eksperto tulad ni Ginoong Arthur Hayes, posibleng bumagsak pa ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $70,000 bago ito muling maka-recover at umakyat sa presyong $250,000. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay naglalaro sa pagitan ng $90,900 hanggang $108,500. Ayon yan sa cryptocurrency analyst na si Ginong Ali Martinez. Ano naman po ang mga dapat bantayan natin bilang mga Pinoy crypto trader at investor? Yan, importante po na bantayan natin ang tatlong mga macroeconomic factors na ito. Una ay ang US jobs data. Ito po yung mga bagong datos tungkol sa trabaho sa US at kung saan ay makaka-impluwensya sa desisyon ng Federal Reserve tungkol sa monetary policy. Pangalawa ay ang interest rates. Dahil nananatiling mataas po ang inflation, maaaring magdesisyon ang Federal Reserve na panatilihin o taasan pa ang interest rates na direktang makakaapekto sa liquidity. At ang pangatlo ay ang international market movements. Ang pagtaas po kasi ng yields ng Japanese government bonds ay isa ring indikasyon ng global financial instability na maaari pong magsimula ng mas malaking financial crisis. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, mahalaga pong maging mapanuri po tayo at alerto sa mga pagbabagong ito.
Ang pagliit po ng US dollar liquidity ay maaring magresulta po kasi sa pababang presyo ni Bitcoin at ang lahat ng mga altcoins. Kaya posible pong magkaroon ng magandang buying opportunity para sa mga naghihintay ng mas mababang presyo. Gayunpaman ay kailangan din nating maging maingat dahil ang mga market conditions ay nananatiling volatile. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang sitwasyon ng US dollar liquidity at ang epekto nito sa cryptocurrency market ay isang paalala na ang crypto ay hindi hiwalay sa global financial system. Bilang mga investor, dapat po tayong laging updated sa mga macroeconomic trends at magkaroon po tayo ng malinaw na plano kung paano haharapin ang mga ganitong pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa presyo ni Bitcoin o Ethereum. Ito rin po ay tungkol sa tamang diskarte at pagtutok sa mga oportunidad na maaring magbigay ng magandang returns. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.